Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 26 and verse number 16. Ito po ang sabi ng talata. Then said the princess and all the people unto the priests and to the prophets, This man is not worthy to die, for he had spoken to us in the name of the Lord our God. Well, the title of our topic for this morning is The Hand of God. Mga kapatid, makikita po natin sa talatang ito ang kamay at ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano po ba ang dahilan? Bakit itong si Prophet Jeremiah meron pong banta ng kamatayan? Maganda alamin po natin mga kapatid, para magkaintindihan po tayo dito po sa ating pinag-aaralan. Ano ba ang dahilan? Bakit gusto siyang ipapatay ng mga tao? Ito po, mula po sa verse number 1 down to verse number 8. Sundan po ninyo at babasahin ko. In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, came this word from the Lord, saying, Thus saith the Lord, stand in the court of the Lord's house, and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in the Lord's house. All the words that I command thee to speak unto them, diminish not a word. If so be, they will hearken, and turn every man from his evil way, that I may repent me of the evil, which I purpose to do unto them because of the evil of their doings. And thou shalt say unto them, Thus saith the Lord, If ye will not hearken to me, to walk in my law which I have set before you, to hearken to the words of my servant the prophets, whom I sent unto you, both rising up early and sending them up, but ye have not hearkened. Listen, sabi ho ng Panginoon, Then will I make this house like a Shiloh, and will make this city a curse to all the nations of the earth. Yun po ang laman ng sinabing po ni Prophet Jeremiah. So the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of the Lord. Now it came to pass, when Jeremiah had made an end of speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die. So, ibig sabihin, ito po ang kadahilanan ng posibleng kamatayan nito pong si Prophet Jeremiah nung siya po ay nagturo at nangaral ng sinabi po ng Panginoon. Alam niyo po, ang nakita ko pa rin dito sa ginawa ni Prophet Jeremiah, yung kanyang faithfulness. Sa kabila ng siya po ay magsasalita ng mga bagay na pwedeng ikagalit o kaya magresulta ng kanyang kapahamakan, pero hindi po siya napigilan. Well, in fact, sabi nga ng Panginoon sa kanya sa verse number 2, that I command thee to speak unto them, diminish not a word. Parang ang intindi ko po rin mga kapatid, wala kang i-edit, wala kang aalisin, wala kang kumbaga salita na tatanggalin sa mga sinabi ko. Sabihin mo lahat sa kanila kung ano yung gusto kong iparating. So, ibig sabihin, iniisip din ng Diyos na baka itong si Prophet Jeremiah dalan ng takot at pag-iisip para sa kanyang sarili. Nag-aalala siya, baka may gawin sa kanya yung mga tao. Pero anong sabi po ng Bible? Exactly kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung kanyang ipinahayag. Alam niyo po mga kapatid, yun ang naging resulta. Sa verse number 16, gusto siyang patayin. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako kung bakit ang title natin ay Ang Kamay ng Diyos or The Hand of God, sapagkat bawat galaw ng kamay ng Panginoon may nangyayaring kakaiba. Bawat pagkilos ng kanyang kamay o gawa ng kanyang kamay, meron po tayo nakikitang wonderful works ng Diyos. So sa madalit salita, dito po bagay na makita natin kung paanong gumawa rin ang Diyos sa kalagayan ni Prophet Jeremiah at nung mga tao at nung pinagdalan kay Prophet Jeremiah. Kasi dinala po siya sa council para siya po hatulan ng kamatayan. Pero ano sabi ho nung ating talata? Sa verse number 16, balikan ho natin, napakaganda po nitong sinabi dito. Sabi ho ng verse 16, Then said the princess and all the people unto the priests and to the prophets, This man is not worthy to die. Okay? For he hath spoken to us in the name of the Lord our God. Alam nyo ho, ito yung council
na pinagdala ng mga propeta, yung mga bulaang propeta, ng mga priest, at ng mga taong galit kay Prophet Jeremiah para siya po ay hatulan. Ano po, hindi para siya po ay litisin, kundi para siya ay hatulan na sapagkat siya po ay nagsalita ng laban sa bayan ng Diyos. Ano po, siya ay nagsalita para doon sa mga tao na sila po ay parurusahan. Mga kapatid, nagpupuyos yung galit ng mga tao. Pero pagdating sa verse number 16, yung kanilang kumbaga inaasahan na mangyayari ay naging kabaligtaran. Bakit? Sapagkat ang sabi po rito, for he hath spoken to us in the name of the Lord our God. So, ibig sabihin, yung Diyos ni Jeremiah, yung Diyos nitong council, at Diyos ng mga tao, sabi ng mga, di ba, ang linaw ho nung talata in the name of our Lord. Okay, so ibig sabihin, sa pangalan ng ating Panginoon, sa pangalan ng ating Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ito po ang magandang nangyari. Dahil ang kamay ng Diyos ay kumilos, may ginawa ang Panginoon sa sitwasyon. Pero bago ho yan, mga kapatid, hindi ba't balikan natin? Hindi ba't sinabi na yan ng Panginoon kay Prophet Jeremiah na siya po ay hindi pababayaan ng Diyos? Tandaan niyo mga kapatid, kung tayo man, ay nalalagay din sa sitwasyon na parang merong dulot ng agam-agam yung nangyayari po sa paligid natin, o kaya feeling natin baka masaktan tayo o malagay tayo sa balag ng alanganin, huwag nating makalimutan ang Diyos ay may pangako din sa atin. Tignan niyo po, ano bang sinabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah? Sa Jeremiah chapter 1, sundan po ninyo, verse number 19. Ito ho ang sabi ng Panginoon, and they shall fight against thee. Sinabi na ng Diyos, kaya nga itong si Prophet Jeremiah, nagdadahilan pa siya, hindi niya kaya, bata siya, wala siyang masasabi. So anong sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang matakot. Itong mangyayari, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. Lalaban ng kanila, gagawang kanila ng masama, o posibleng pagbantaan nila ang iyong buhay, pero hindi sila magtatagumpay. Ano po ang pwedeng panghawakan ni Jeremiah rito? Sabi po ng verse 19 sa continuation, for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. So, ibig sabihin, anuman ang mangyari, anuman ang maging sitwasyon, kung matututunan lang ni Prophet Jeremiah na panghawakan ang salita ng Panginoon, wala naman talagang mangyayari sa kanya. Lahat ng yon puro pagtatangka lang. Lahat ng yon puro salita lang. Lahat ng yon puro mga banta lang na pwedeng gawin sa kanya, pero ganun pa man, hindi pa rin ho sila uubra sa kamay ng Diyos. Kaya nga ito ho ang nakita ko mga kapatid mula dito sa mga talatang ito. Number 1, here we can see the power of God. Imagine po ninyo, yung council na supposed to be kakampi sa karamihan, pero anong sabi ng verse number 16? And the princess and all the people, then the princess said to all the people, to all the priests, to all the false prophets. Anong sabi niya? Hindi siya karapat-dapat mamatay. Kamay ho ng Diyos yun. Kaya kamay ng Panginoon yun. Yung mga imposible, yung mga taong tingin natin, parang hindi natin kakampi, nandyan lang sa paligid. And even the unbelievers, hindi ba't si Pharaoh, ginamit din ng Diyos? Yung kanyang puso, pag talagang siya nag-utos na patitigasin niya yung puso ni Pharaoh, dumitigas ang puso niya. Pag sinabing palalambutin ng Diyos, palalambutin niya. Sabi ng Bible, even the king's heart is in the hand of the Lord. Kaya sino itong mga taong ito para gawan ng masama itong si Jeremiah? Sino itong mga taong ito na pilit na gusto siyang patayin? Wala silang magagawa hanggat ang kamay ng Diyos ay nandyan. Ang pinakikita po pag pinag-usapan kamay ng Diyos ay yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power, yung kanyang magagawa. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay laging kumapit at magtiwala sa kayang gawin ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kahit yung mga imposible na yan, maniwala po kayo, imposibleng sagutin niya ng Diyos, imposibleng mangyari yan, imposible basta't gumalaw at kumilos ang kamay ng Panginoon at yan ang kanyang kalooban, lahat ng yan pwedeng mangyari. Tingnan niyo po, sino ba ang kakampi pa rito ni Prophet Jeremiah? Yung mga tao? Hindi. Yung mga propeta? Hindi. Yung mga priest, hindi. Imagine po ninyo, ang pinag-uusapan natin, bayan ng Diyos.
Wala na ho siyang pwedeng kampihan pa. At kung bakit malakas ang loob ng mga taong ito, dalin sa mga princess, anong sabi ng Bible? Kasi tingin nila, yun ikakampi sa kanila at magbibigay kahatulan kay Jeremiah. Pero ganun pa man, hindi ho delay ang Diyos. Lagi pong on time ang Panginoon pag sumagot sa ating pangangailangan. Pagdating sa council, anong sabi? Hindi to karapat dapat patayin sapagkat ito'y nagsalita lamang sa sinabi ng Panginoon para sa kanya, para sa atin. Ang Diyos ang kanyang sinunod. Nakita ko po rito yung kamay ng Panginoon. Pangalawa, not only the power of God, but also the protection of God. Pwedeng tayo po ay nalalagay na sa balag ng alanganin. Di ba si David, yan din ang kanyang pinanghawakan? Ang linaw-linaw ng kanyang patotoo sa Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. So, ibig sabihin, yung bagay na yon na hindi na natin kailangan pang pagtalunan, ang Panginoon ay laging nandyan para tayo ay ingatan. Though I walk through the shadow of the valley of death, I fear no evil. Because the Lord is with me. Amen? As long nakasama natin ng Panginoon, lagi siyang nandyan, wala tayong dapat ikatakot. Ano man po ang banta sa buhay natin, karamdaman, kahirapan, pagsubok o pag-atake ng kaaway, hanggat ang Panginoon ay kakampi natin, hanggat ang Panginoon kasama natin sa buhay natin, walang magagawa ang kaaway. Tandaan po ninyo, lagi tayong po protektahan ng Diyos. Laging nandyan po ang makapangyarihang kamay ng Panginoon para tapikin, tanggalin yung mga nakaharang sa atin pong dadaanan. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, the steps of a good man are ordered by the Lord. Daan man na mapanganib, daan man na may bangin, daan man na meron pong banta sa buhay natin, ang Panginoon ang siyang bahalang mag-ingat at magprotekta para po sa ating lahat. Yan ang nakita ko. Itong mga tao, galit na galit. Gusto siyang patayin, gusto siyang makitang nahihirapan, pero wala silang nagawa sapagkat nandoon ang pag-iingat ng Panginoon. Kaya nga, ang pangatlong nakita ko po rito, not only the power of God, the protection of God, but also the promise of God. Tandaan po ninyo, kapag ang Diyos nangako, totoo. Kapag ang Diyos nangako, tinutupad niya. Hindi niya binabali, hindi niya kinakalimutan yung kanyang mga sinasabi para po sa atin. Kaya ang nakita ko po rito sa kamay ng Diyos, ito yung pangako ng Diyos para sa kanya. Yung sinabi po sa verse number 19, I will never leave you nor forsake you. They will not prevail against you. Gagawa sila ng masama, mangyayari yun. Di ba ganyan din naman nangyayari sa atin? Nakakaranas tayo ng kahirapan, nakakaranas tayo ng pag-atake ng kaaway, pero ganun pa man, ang kinalunduan, lagi pa rin siyang talunan. Kasi pinangako na po ng Diyos sa atin yan. Sabi ng Bible, we are more than conqueror. Ang kailangan ho natin laging tatayuan ay yung kalagayang nagtatagumpay tayo. Bagamat sa isip, sa puso, sa pakiramdam, nadadaya tayo kung minsan ng kaaway, pero wag ho tayong pumayag na mabaliwala yung pangako ng Diyos sa atin. Tandaan po ninyo, tutuparin yun ng Diyos. Intayin lang natin yung tamang oras, yung tamang pagkakataon, makikita natin yung kamay ng Diyos. Alam nyo yung three young Hebrews, si Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi naman ho sila niligtas ng Panginoon bago sila ihulog. Nahulog na ho sila doon sa burning fire furnace. Ano ibig sabihin? Pwedeng isipin ng iba, pinabayaan sila ng Diyos. O kaya, na-late ang Diyos. No, mga kapatid, kahit minsan hindi na-late ang paraan at provision ng Panginoon sa atin pong pangangailangan. Inihulog si Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong ibig ko po sabihin? Nandun sila sa apoy. Pero ano bang nangyari sa kanila? Namatay ba sila? Hindi naman. Binali ba ng Diyos yung hindi sila iiwan pababayaan? Hindi naman. Kasi pagdating doon, nakita nung hari, 4 silang lumalakad So, ibig sabihin, even sa kalagitnaan ng problema, o feeling natin parang malalagutan na tayo ng pisi sa atin pong pagtitimpi at pagtitiis, doon sa hirap ng atin pong pinagdadaanan, wag pa rin ho tayong bumitaw. Bakit? Sapagkat ang Panginoon kaya tayong samahan kahit sa ganung kalagayan. Yun ho yung nangyari kila Shadrach, Meshach, and Abednego Siyempre, isipin natin, Lord, iligtas mo kami. Kailangan mamatay yung hari. Kailangan mamatay yung maghahagi sa amin. Kailangan mamatay yung apoy. Minsan hindi ho ganun ng Diyos Dahil talagang ang gusto niya ipakita, yung kanyang kagilagilalas na kapangyarihan. Yung kanyang kakaibang kaparaanan. Inihagi si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero hindi nasunog.
hindi namatay. Ang sabi pa ng Bible, sinamahan sila ng Panginoon doon, silang apat. Naging apat. Yung tatlo, naging apat. Kasi nga, nandun po ang Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, even sa hirap ng buhay na meron tayo, kung minsan akala natin, para masolve yan, para matupad ng Panginoon yung pangako niya, kailangan mawala yung hirap. Kailangan mawala yung problema. Kailangan mawala yung pinagdadaanan natin. Mga kapatid, may mga pagkakataon, nandyan yung problema, nandyan ang kahirapan, pero ramdam natin, kasama natin ang Panginoon. Bakit? Kinakaya natin eh. Kinakaya natin. Kamakailan nga lang, sabi ko nga, merong kontrobersya na napanood ko lang kaninang umaga. Sipin po ninyo, no, anong dahilan para ang tao magpakamatay? Kilala niyo ba si Ronaldo Valdez? Isang magaling na artista yan. Isipin na lang, bakit po magkakaroon ng ganong issue na nagpakamatay? So may pera, sikat. Maganda yung iniwang halimbawa sa industriya ng showbiz. Pero bakit kailangan gawin? Tandaan po ninyo, ang satisfaction and contentment and happiness ng tao, hindi ho nasa mga bagay na nasa mundo. Mapalad pa rin tayo sa kabila ng wala ang lahat ng yan. May Panginoon tayong kasama sa buhay natin. Na kung tayo man ay nasa punto ng nahihirapan, kung tayo man ay nasa kalagayan na parang pakiramdam natin, nag-iisa tayo, buti na lang may pangako ang Panginoon na hindi niya tayo pinababayaan at iniiwan. Kaya sabi ko kayo ng umaga, nakakalungkot, ang daming mayaman, ang daming sikat, ang daming kilala, pero hindi pala masaya. Mapalad ang mga Kristiyano, kabila ng wala tayo mga bagay na yon, meron tayong kagalakan at kapanatagan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng Hebrews chapter 13 verse number 5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave you, nor forsake you. Mga kapatid, tandaan po ninyo, may Panginoon na lagi tayong kasama sa buhay. Huwag tayong matakot, huwag tayong madismaya, at huwag tayong manghinaan ng loob. Lagi lang tayo magtiwala sa sinasabi ng Panginoon. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Sino po ang merong nais na gawin para kay Prophet Jeremiah na siya mamatay? Sino ba ang may gusto nito? Nakasulat po yan, doon po sa ating mga binasang talata. Sino ba ang gusto na itong si Prophet Jeremiah ay patayin or mamatay? Ayan po ang ating trivia for this morning. Samantala, ito naman po mga sumagot ng tama kahapon. Saang bagay inihintulad ang kaparusahan na ipapataw sa kanila ng Diyos? Ang tamang sagot ay cup. Ayan, C-U-P. Ayan, ito po ang tamang sagot sa atin pong trivia yesterday. At ito po ang mga sumagot ng tama. Wala na ho akong audience, mga kapatid. Ito ho ay computerized na yung ating palakpak. Kasi nandito po ako sa bahay. Alright, so ito po ang mga sumagot ng tama. Ang top 3 natin. Yesterday, number 1, si Ninang Kiten. Ayan, so good morning, Nang Kiten. Congratulations. And then ang number 2, si Ate LB Bautista. Ayan po. And then ang number 3 ay si Sister Gypsy. Ayan. Congratulations sa inyong tatlo. Palakpakan ho natin sila. Congratulations po ng Kiten, Ate LB, and maging kay Sister Gypsy. Sila po ang top 3. Ito pa po ang mga sumagot ng tama. Number 4, si Brother Gab. Number 5, si Ate Milet de Lara. Diyan po yan sa East Bagong Barrio. And maging ng pang-anim natin ay si Sister Glidel. Sister Glidel, so masali na rin sa trivia. And then ang pang-7, si Preacher Alvin. Pang-8, si Ate Rose. Pang-9, si Mami, Sister Len. At ang pang-10 ay si Sister Anisa. Dakutanan ba yon? Tama ba ako? Nakakatuwa naman. Good morning, Sister Anisa. Kung kasali ka ngayong umaga, kung naka-join ka ngayong umaga, sobrang pinasaya mo kami. Congratulations sa iyo. Kasama ka sa top 10. Nagulat ako bigla. Nakita ko pangalan mo dyan. So, congratulations sa ating top 10. Palakpakan natin sila. Nakakatuwa naman. May bago tayo nadagdag sa ating trivia. Okay, so number 11, si Ninang Flor. Number 12, si Sister Eliza. And then number 13, Sister Hannah. Number 14, si Sister Marian Kauyong ng Kalbayog, Samar. Ayan. So kaya gusto nating batiin ng happy birthday today si Ate Tessie Lopez. Ayan, naka-join ba si Ate Tessie? Ate Tessie, good morning po. Happy birthday. Naku, kilala ko po kayo na hindi kayo pumapayag na hindi kayo naghahanda at hindi ho namin nararamdaman ang inyong handa.
Ayan. So, happy birthday po, Ate Tessie. At sana'y patuloy po kayong palakasin ng Panginoon. Patuloy pa kayong gamitin sa gawain ng Diyos. At maging sa kung ano pa mang gamit sa barangay sa ating mga kababayan dyan sa Letre, ay patuloy po kayong bigyan ng Diyos ng mahaba pang buhay. Ayan. God bless po, Ate Tessie. Patuloy po kayong bigyan ng Diyos ng maayos na kalusugan. Yan. Gusto ho nating batiin ng magandang umaga si Sister Marian at Sister Rica, naka-join po sa atin mula dyan sa Calbayog. And kasama rin natin Sister Jovelyn Habaan, dyan naman po sa may Muntinlupa. Ayan, good morning sa inyo. And maging kay Preacher Ray. Nako, mamaya, wag niyo makalimutan. Meron tayong discipleship class. Alas 7 po ng gabi, sa pamamagitan po ni Preacher Ray, siya po ang nagtuturo sa atin. Ayan, so samahan ho natin si Preacher Ray. Every Tuesday po yan, 7 p.m. Naku, ang ganda ho ng tinatalakay dyan. Yung nakaraan ay assurance, security, believer security. And mamaya naman ay baptism. Maganda ho ito. Kailangan natin to mga kapatid. Baka mamaya yung mga bago natin hindi ho alam kung ano yung dapat nilang gawin o dapat nilang panghawakan o katuruan na nakapaloob sa ginawa nilang pagsunod sa water baptism. Mahalaga po yan. And kasama rin natin si Ate Milet mula po sa East Bagong Barrio. Ayan, good morning Ate Milet. Sister Gina Bometibo mula rin po yan sa Bagong Barrio, Caloocan. Kasama natin si Ate Tessie. Naku, yan yung may birthday. Hello po Ate Tessie, dyan po yan sa Letre. And si Brother Ariel Ilalim Jr. mula po sa Vietnam. Ayan, magandang umaga. And kasama rin natin, Sister Anisa Dakutanan, dyan naman po yan sa may Samar pa rin. Di ko lang alam kung siya'y naka-join sa may Caranas o kaya sa ibang lugar. Bata, ganun pa man, alam ko, nasa Samar pa rin siya. Good morning, Sister Anisa. At magiging si Sister Sherry Rose de la Cruz. Naku, abangan nyo ito sa linggo. Isa po ito sa mga magte-testimony sa atin. Sister She, good morning. And maging si Brother Noel Cedillo at si Sister Kim Abordo. Ayan, yung mga young people natin. Sana laging ganyan. Nakakatuwa naman. Nakita natin yung mga youth. And kasama rin natin Sister Jackie Lou Gabane. Madami mga taga-Samara. Sister Anisa at yung mga members natin, Sister Jovelyn at maging Sister Jackie Lou. Ito yung magaling na choir director nila dyan po sa Katsapa. Ayan, good morning Sister Jackie Lou. God bless and congratulations din. Parang nakita ko na isa rin siya sa mga gumraduate ba or something na meron Kaya salamat nag-join ka ngayong umaga. And syempre masaya rin tayo. Kasama rin natin sila Sister Joy Pereira. Ayan, from Oman. Yan, ang Pereira family. Nako, nakakatuwa naman tong pamilyang ito. Blessing sa atin po yan sa gawain ng Diyos at nawa ipatuloy kayong pagpalain pa ng Panginoon. Lagi kayong ingatan ng Diyos dyan, Sister Joy. Sana talaga patuloy kayong i-bless pa ng Panginoon para lalo kayong maging blessing pa sa gawain ng Panginoon. Thank you rin kay Ate Sara Abad. Ayan, dyan po yan sa Letre, sa Kansangandaan. And maging kay Ate Vilma mula naman po sa Valenzuela. Ayan, yan po yung mga kasama natin. Yung mga bago, mga dati na, wag na ho kayong magtampo. Talagang sila po ay special sa atin. Na nakakasama natin every morning sa atin pong pag-aaralan ng salita ng Diyos. Again, salamat po sa lahat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercy
Tempests may